Magandang hapon sa lahat. Amen. Praise the Lord. Yung mga kapatid, nakaupo ako doon. Hindi ko alam kung malamig talaga ang aircon o talagang nilalamig ako, mga kapatid. But thanks be to God, mga kapatid. It's a privilege. Hindi ko, mga kapatid, inaasahan na tatayo ako dito sa inyong harapan until yesterday afternoon, mga kapatid. Pero ika nga, let the will of God be done, mga kapatid. I could resist, mga kapatid, pero I decided not to. Amen. Praise God. But I'm so blessed, mga kapatid. Are you? Amen. Okay. What a blessed privilege, mga kapatid, it is to stand again in front of you, mga kapatid. I know this is not my plan, but I know this is the plan of God. It's been in His thought, mga kapatid, that today, at this time, ako ay tatayo sa inyong harapan. Ahead, mga kapatid, I don't know, but God knows, mga kapatid. At this moment, ay naririto ako sa inyong harapan, mga kapatid. How about you, mga kapatid? Do you believe that God has a plan sa inyong buhay? Amen. I believe, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin, God has a wonderful plan sa ating buhay. It's not just a simple plan, but a great plan in our life, mga kapatid. Well, I make these statements not so much based on who you are or who I am, but on who the Lord is, mga kapatid. We've been singing the song, Wala Kang Katulad. Ikaw lang ang Diyos na nag-iisa. Walang kapantay ang kabutihan mo. There is no other God like our God, mga kapatid. Shall we stand and worship the Lord? Hallelujah! Glory! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Way back, mga kapatid, August 9, 2009, ay naipangaral ko na ito, mga kapatid. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Pastor, mga kapatid, but all I know, this is the plan of God. Amen. So, mga kapatid, shall we open our Bible in the book of Jeremiah, chapter 29, verses 11 to 13? I think meron din tayo sa PowerPoint. Sabay-sabay po tayong magbasa, mga kapatid. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. In those days when you pray, I will listen. If you look for me in earnest, you will find me when you seek me. And that's the message, mga kapatid. God has just confirmed His word. Amen. May I ask Pastor Doji to pray for the word? Panginoon, Thank you, Jesus. alam kong kapangyarihan ka sa lahat. Diyos, hallelujah. Kaya mong pagpalain ang bawat isa sa amin, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Yes, O God. I pray na mangusap ka sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Lord, ikaw po ang siyang gabay po namin, O Diyos. Amen, O God. Lord, we move by faith, Panginoon. Yes, O We God. live by faith, Panginoon. At Lord, itago mo sa iyong likuran, Panginoon, ang Amen. mga ngaral sa hapon ito, Sister Rona, Lord. Continue, God, to speak to us. Yes, Lord. Lord, your word has power, and we pray, O Lord Yes, O God, God. hallelujah, right now, that you will sanctify your word, O Lord Amen. God, each and every one of us, Lord. Hallelujah. Keep us, Lord, in Jesus' name. Amen. Bago tayo upo, mga kapatid, palakpakan natin muna ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. We may be seated. Ang titulo, mga kapatid, ng ating message sa araw na ito, The Lord desires His best for you. Amen. Ninanais ng Panginoon ang pinakamabuti para sa iyo.
Gusto ng Diyos ang pinakamainam para sa iyo, mga kapatid. Amen. For I know the plans I have for you, says the Lord, that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Marami sa atin, mga kapatid, naghahanda for the future. Pero ang Diyos, mga kapatid, He will give us a future, not just a future, but also hope, mga kapatid. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. May mabuting plano ang Diyos para sa atin, mga kapatid. Bawat isa sa atin. Hindi masama ang layunin ng Diyos. Laging para sa ikabubuti natin, mga kapatid. Ang kalooban ng Panginoon ay laging pinakamainam kahit hindi agad natin nauunawaan, mga kapatid. Sa maikling salita, ang Diyos ay para sa akin, para sa iyo, mga kapatid, at hindi laban sa atin. Siya'y para sa iyo, siya'y para sa akin, hindi laban sa akin, hindi laban sa inyo. Siya ay para sa atin. Amen. Praise God. We are all encouraged, mga kapatid, by our leaders. But we have a leader that encourages us so much, who inspires us to move forward, who believes we can accomplish the task He has given us, and who walks with us every step of the way, mga kapatid. Yung bata, mga kapatid, na he's learning to walk, is inaalalayan, mga kapatid. Pero tayo, bago tayong ipapanganak sa kaharian ng Diyos, inalalayan tayo ng Diyos hanggang ngayon, mga kapatid. Hanggang sa pagtanda natin, mga kapatid, ay aalalayan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Napapalakas tayo ng isang leader na nagpapasigla ng ating pananampalataya. Naniniwalang kaya nating tuparin ang tawag ng Diyos at nananatiling kasama natin mula simula hanggang wakas. Kaya tayo, mga kapatid, meron tayong mga leaders na silang nagpapalakas sa atin. Kaya kung minsan medyo nakukulitan tayo, pero sige lang, mga kapatid, makinig lang tayo. Dahil sila ang nagpupus sa atin, mga kapatid, towards our goal. Hallelujah. And God is that kind of leader, mga kapatid. Walang kapantay ang ating Diyos. Siya yung leader natin. He knows the future and His plans for us are good and full of hope, mga kapatid. Marami, mga kapatid, ang nagplaplano para sa kanilang kinabukasan, pero walang katulad ang plano ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. As long as God, who knows the future, provides a plan for us, mga kapatid. Lagi kong sinasabi sa Diyos, Lord, dahil, mga kapatid, marami akong naririnig ang plano nila sa buhay nila. May plan A sila, may plan B sila, may plan C sila, mga kapatid. Pero ang sabi ko sa Panginoon, Lord, I don't have plan for my life because I want your plan, Panginoon, na siyang mapasa akin. Hindi ako magplano para sa aking sarili, but I want God to plan for me because I know that if God plan for me, mga kapatid, it is the best for me, mga kapatid. Hallelujah. This does not mean, mga kapatid, we will be spared from pain. Nakaranas ba kayong magkasakit, mga kapatid? Nakaranas ba kayong magkaproblema, mga kapatid? So, hindi ito nagagarantiya, mga kapatid, na tayo ay hindi na magkasakit. Hindi na tayo magkaproblema, mga kapatid. But that God, we know, mga kapatid, that God will see us through. Dahil ang sabi ng Panginoon, I overcome the world. We are more than conquerors, mga kapatid. Ang Diyos ang kasama natin, mga kapatid. Hallelujah. Ang napagdaanan ng Diyos, mga kapatid, ay siyang pinapagdaanan natin. God is already, mga kapatid, cleaning the way for us, mga kapatid. We are victorious through God, mga kapatid, who give us victory. Hallelujah. Hindi nangangahulugan na tayo ligtas, mga kapatid, sa anumang mga sakit o anumang mga problema. But, mga kapatid, we have hope in God. To hope is to expect the fulfillment of a desire or wish. As humans, we need hope to help us deal with pain in the present and fear for the future. Nag-aalala ba kayo, mga kapatid, sa future ninyo? As human, yes. Amen. Worldwide poverty, hunger,
Disease, ang dami-daming mga klaseng mga sakit, mga kapatid, ang lumalabas ngayon. Destructions, mga wars and rumors of wars, mga kapatid. And everyday suffering create a longing for something better. Hindi ba kayo nagnanais, mga kapatid, na sana may mas magandang lugar? Sana meron tayong mas maganda na pupuntahang lugar para makita natin ang kagandahan. Pero mga kapatid, para sa akin, nanaisin ko, mga kapatid, ni Tisar, kung ano ang nais ng Diyos sa buhay ko. Amen. Scriptures tells us, mga kapatid, that those who do not have God do not have hope. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Sa Ephesians 2 verse 12, sabi niya, mga kapatid, in those days you were living apart from Christ. You were excluded from citizenship among the people of Israel. And you did not know the covenant promises God had made to them. You live in this world without God and without hope. Sa Tagalog, mga kapatid, alalahanin ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, alalahanin mo. Alalahanin ninyo nyo rin na noon ay hindi nyo pa kilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamayan ng Israel at hindi sakop ng mga kasunduan ng Diyos na batay sa mga pangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito ng walang pag-asa at walang Diyos. Mga kapatid, bago pa man tayo tinawag ng Diyos, tayo mga kapatid ay walang pag-asa. Hindi natin alam ang patutunguhan natin. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. For where hope grows, miracles happen. Alam niyo ba, mga kapatid, may pag-asa ka, there is something, mga kapatid, na ginagawa ng Diyos. There is miracle, mga kapatid, that's going to happen. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kapag may pag-asa, may puwang ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Pero kung wala kang pag-asa, mga kapatid, ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Ang pag-asa ay hindi basta positibong pag-iisip lamang. Ito ay pagtitiwala na ang Diyos ay may ginagawa kahit hindi pa natin nakikita. Kapag may pag-asa, hindi tayo sumusuko, mga kapatid. Patuloy tayong nananalangin, kumikilos at nagtitiwala sa Diyos. Kung wala kang pag-asa, mga kapatid, ibig sabihin madali kang sumuko. Pero kung may pag-asa ka, mga kapatid, ibig sabihin meron kang pananampalataya. At kung may pananampalataya ka, ito ay nagbubukas ng daan para sa himala, mga kapatid, sa buhay mo. Hallelujah! Maalala ko, mga kapatid, few years way back, mga kapatid, I have my distant relative. Ewan ko kung pang ilan uwi ko nito since na-convert ako. Hindi ko pa ito na-share, mga kapatid. He was bedridden. Hinang-hina siya, mga kapatid. And we prayed over him. And as we prayed over him, I knelt down, mga kapatid, by his side. I laid my hands. I instructed him, mga kapatid, na may pag-asa siya na makapasok sa kaharian ng Diyos. And in that moment, mga kapatid, he spoke in tongues. And even though na nakaratay siya, mga kapatid, sa banig, one of our pastor na naka-assign sa amin, mga kapatid, binuhat niya. And we baptize him, mga kapatid, sa malaking basin lang, mga kapatid. Hawak-hawak ng pastor. And then nilubog niya, mga kapatid. Bago pa siya namatay, he was born again. He repented. He was baptized in Jesus' name. And filled with the Spirit, speaking with other tongues, mga kapatid. I didn't know, mga kapatid, that God would do that miracle. Even though na ginawa siya ng Panginoon a few weeks later. But the miracle that has happened in his life is his salvation, mga kapatid. Hinahanap ko, mga kapatid, yung picture na iyan. Pero sa katagal-tagal na, mga kapatid, ilang taon na hindi ko na makita, mga kapatid, maari na nawala na siya, mga kapatid. At may isa pa akong kamag-anak. He was maybe 10 or 12. Nagkasakit siya, hindi siya makatayo. And then, ang nanay niya, mga kapatid, pumunta sila sa bahay. Ang pastor sa amin, sumama. Sabi niya, pwede ba ninyo ipag-pray yung anak ko? So pumunta kami, mga kapatid, sa bahay nila. At yung batang yun, hindi talaga siya makalakad. So ang ginawa ko, mga kapatid, binangon ko siya. Then hinawakan ko siya.
Naglakad kami. Dahan-dahan lang mga kapatid. On that day, hindi ko nakita ang himala. But nung bumalik ako dito sa Singapore, sabi ng nanay ko, alam mo ba, na yung ipinag-pray mo, na pinsan mo, ngayon is nakalakad na. And yes, this recent mga kapatid, na umuwi ako, nabalitaan ko na lang na yung batang iyon, mga kapatid, is may anak na. Who could imagine, mga kapatid, that God can do those things, mga kapatid? Sa akin, I cannot do it. But if we trust God, He can do it, mga kapatid. If we have hope na pinapanghawakan, mga kapatid, ang hope na iyan ay yan ang daan, mga kapatid, ng himala na gagawin ng Panginoon. Amen. So, ang desire ng Diyos sa atin, mga kapatid, the Lord desires is the best para sa atin, mga kapatid. His best, hindi yung best natin, pero yung best ng Panginoon. Yun ang hinahangad niya, mga kapatid, na mapasa atin. Amen. Hallelujah. Balikan natin, mga kapatid, Jeremiah 29 verses 12 to 14. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. God did not forget, mga kapatid, His people. Even though they were captive in Babylon. At tayo rin, mga kapatid, hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Saan man kayo mapadpad or saan man kayo napadpad o anuman ang nangyari sa buhay niyo, mga kapatid, nadapa man kayo, nalulung man kayo sa mga bisyo, mga kapatid, nabigo man kayo, mga kapatid, sa inyong mga anak na pinapaaral na hindi nakapagtapos, mga kapatid. Hallelujah, marami kayong binimiti sa buhay na hindi nyo manakamtan, mga kapatid. Anumang sitwasyon meron ka, hindi ka kailanman makalimutan ng Diyos. Katulad ng mga Israelita, mga kapatid, they were taken captive, mga kapatid, sa Babylon. Akala nila nakalimutan na sila ng Diyos, mga kapatid. Pero noong sabi ng Diyos, tumawag kayo sa akin. Look for me. Seek for me. Call me and I will answer you. So bawat tawag natin sa Diyos, mga kapatid, naririnig ng Diyos yan. Bawat sambit mo sa pangalan ng Panginoon, attentive ang tainga ng Diyos na nakikinig yan. At pagtawag mo sa Kanya, mga kapatid, sasagutin ka ng Diyos dahil ito ang pangako niya, mga kapatid. Pero last Sunday, mga kapatid, sabi nga na may perfect timing ang Panginoon. So kung meron kang hinihingi sa Panginoon sa mga panahon na ito na hindi pa niya ibinigay, mga kapatid, maghintay ka lang, mga kapatid. Pairalin mo ang pag-asa na nasa iyo, mga kapatid. Dahil sa pag-asa, mga kapatid, makakamtan mo ang himala sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. So ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, He planned to give those Israelites, mga kapatid, a new beginning, a new purpose, mga kapatid, to turn them into new people. Hallelujah. At mga kapatid, sa atin din, thank you. At sa atin din po, mga kapatid, kung nalugmok ka man, mga kapatid, nadapa ka man, mga kapatid, nandyan ang Diyos, babangunin ka niya, bibigyan ka niya ng bagong buhay, mga kapatid, bagong direksyon sa buhay mo, mga kapatid. Yan ang pangako ng Panginoon. So no matter what your present situation is, mga kapatid, no matter how wonderful or how terrible it might be, mga kapatid, ang hinakaharap mo ngayon, the Lord deeply cares for you, mga kapatid. He has sacrificed His life for you, mga kapatid. That's how He loves you. That's how He cares for you, mga kapatid. Huwag nating kakalimutan kung gaano tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Nais ng Diyos that we will be drawn closer to Him, to His plans, and to His purposes in our life, mga kapatid. He created you and He loves you. He wants the very best for you. Yan ang desire ng Panginoon. The Lord desires His best for you. Pag sabihin nating best, mga kapatid, wala nang makakahigit pa. Amen. Because God knows the future. God
love you, mga kapatid. Hallelujah. He wants the very best for you. He wants your life to be filled with love, joy, hope, and purpose, mga kapatid. Na huwag natin sayangin ang ating buhay, mga kapatid. Dahil merong magandang purpose ang Diyos sa buhay natin. In times of deep trouble, it may be that He is preparing you, mga kapatid. Maghintay ka lang, sandali na lang, mga kapatid. Huwag kang mawalan ng pag-asa as He did to that of Judah for a new beginning with Him at the center of your life. So kung meron kang pinapagdaanan, hinihingi mo sa Panginoon ang solusyon, maghintay ka lang, mga kapatid, dahil may hinihahanda ang Diyos na bagong buhay para sa iyo, mga kapatid. Bagong pag-asa para sa iyo, mga kapatid. Hallelujah! Kaya mga kapatid, no matter how steep the mountain, kaya mo yan, mga kapatid, na akyatin dahil kasama mo ang Diyos. Hallelujah! The Lord is going to climb with you. At sabi ni James, mga kapatid, sa James chapter 1 verses 2 to 4, sabi niya, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyo pananampalataya. Kaya titiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo, mga kapatid. Alam niyo ba kung sino ang mga pinakamatatag, mga kapatid, ang kanilang pananampalataya? Yung mga marami nang naranasan na danasan ng mga pagsubok, mga kapatid. Hanggang sa ngayon, nandito pa sila, mga kapatid. Sister Mabel, 34 years na, mga kapatid, in Singapore. But up to now, nandito pa siya. Dahil, mga kapatid, nagtiwala siya sa Diyos. Kahit anong mga pagsubok, tanong niyo siya, mga kapatid, kung anong mga pagsubok ang napagdaanan niya. But thank God, she is still here, mga kapatid. Hallelujah! Glory! All we need to do, mga kapatid, is to trust Him. At paano natin maipapakita, mga kapatid, ang pagtitiwala natin sa Diyos? Maging kalmado lang tayo, mga kapatid. Calmness is the way we show that we are trusting God. Hindi tayo, mga kapatid, magpanik. Maalala ko, may nasakyan ako, mga kapatid, na taxi driver. Sabi ng taxi driver, sabi niya, you look so calm. Sabi niya. Off day ko yun siya, mga kapatid. Sabi ko, yes. Sabi ko, yeah, not like the other girls. Sabi niya na lagi daw silang may mga problema. Pero sabi niya, you look so calm. So, salamat sa Diyos, mga kapatid. If you have the Spirit of God inside of you, you have that peace, mga kapatid, that passes all understanding. Na kahit punong-puno ang paligid mo ng pagsubok kung mga anuman, mga kapatid, na pangyayari, you are still calm, mga kapatid. When we remain calm, especially in uncertainty of hardship, we are saying with our actions that kapag kalmado tayo, mga kapatid, sinasabi natin sa ating mga kilos, mga kapatid, I know God is in control. God knows what He is doing. God will take care of the outcome. Amen. Pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. So ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang wala kang problema. Nangangahulugan ito na may pananampalataya ka sa Diyos na may hawak ng lahat. Ito ang bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Isa itong tahimik na kumpiyansa na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa natin nakikita ang resulta, mga kapatid. Yan ang tinatawag natin na faith, mga kapatid. A calm heart reflects deep trust in God. So tignan natin, mga kapatid, ang mga kapatiran natin if they have problem, kung paano sila mag-respond sa problem, mga kapatid. Doon natin makikita if they trust God or they don't trust God. Amen? Na kung may problema, mga kapatid, nagpapanik, nervyos, mga kapatid, ibig sabihin na medyo kulang-kulang pa ang pagtitiwala niya sa Panginoon. Amen? Sabihin mo, sis, be calm. Okay. Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Joseph, mga kapatid, is one of the greatest examples of responding faithfully to life's tests and trials because of how he handled its challenge with integrity, patience, and trust in God.
Alam natin ang kwento ni Joseph, mga kapatid, from chapter 37 all the way to chapter 50. Hallelujah. Betrayal and hardship, mga kapatid. Joseph was sold by his own brothers into slavery. Ikaw nga naman, mga kapatid, ang ibenta at sarili mo pang, mga kapatid, ang magbenta sa iyo. Anong nararamdaman mo, mga kapatid? Siguro sa atin, kaunting lang sa atin na nagtatampo tayo, tapos talagang, di ba, lumalaban tayo, mga kapatid. Galit tayo, mga kapatid. But instead, mga kapatid, of giving into anger or despair, he remained faithful to God and did his best in every situation. Wala tayong nabasa, mga kapatid, na this Joseph ay nag-complain. Meron ba kayong nabasa? Amen. Isa pa, false accusation and imprisonment. Ibinenta na nga, tapos ikukulong pa siya sa kasalanan na hindi man niya ginawa. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Joseph, ay, ewan ko. Ewan ko na lang, mga kapatid. But then, mga kapatid, even when wrongly accused and thrown into prison, alam niyo ang ginawa ni Joseph? Joseph did not lose faith. He still trusts in God. He continues to serve diligently and trusted God's timing, mga kapatid. At sabi niya sa verse 21, but the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. So instead, mga kapatid, na pahirapan siya sa loob ng prisuhan, mga kapatid, nakagain siya ng favor. Mga kapatid. Bakit? Dahil patuloy siyang nagtiwala sa Diyos. At dahil sa pagtitiwala niya sa Diyos, nagkaroon siya ng pabor, mga kapatid. Hallelujah, sa gwardiya. Amen. Thank you, Jesus. And from mga kapatid, from betrayal and hardship, from false accusations and imprisonment, suddenly, Joseph raised into leadership, mga kapatid. Through perseverance and reliance on God, Joseph eventually became hindi lang basta-basta na leader, mga kapatid. Kung may prime minister, mga kapatid, may kasunod sa prime minister at si Joseph yun. Amen. Joseph eventually became second in command in Egypt, showing that faithfulness through trials can lead to God's blessings and purpose being fulfilled. So ang katapatan, mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok ay maaaring humantong sa katuparan ng mga pagpapala at layunin ng Diyos, mga kapatid. Huwag lang tayong bibitiw, mga kapatid. Amen. And then here comes, mga kapatid, ang mga kapatid ni Joseph. Noong nakita mo yung mga nagpahirap sa iyo, na? Hindi ko sinasabi, maaari sa family natin, meron yan. O maaari sa mga amo natin, meron yan, mga kapatid, sa mga kaibigan, or sa mga kakilala natin, mga kapatid. Kung nakita mo sila, ano ang reaksyon mo? Siguro, ewan ko lang, mga kapatid, sabunutan mo na siguro, no? Praise God. Pero, salamat, mga kapatid, na si Joseph ay godly siya. Maka-Diyos si Joseph, mga kapatid. Kaya noong nakita niya ang kanyang mga kapatid, hindi siya nagalit. Kundi, mga kapatid, he extended his forgiveness sa kanyang mga kapatid. And there was reconciliation, mga kapatid. So, ganun tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Tayo ay makasalanan. Marami tayong nagawang pagkakamali sa harapan ng Diyos. But God, mga kapatid, extended His mercy. He forgave us, mga kapatid. He laid His life for us, mga kapatid. He shed His blood for us, mga kapatid, para lang makapag-reconcile tayo sa Kanya, mga kapatid. Aren't we great for what God has done in our life, mga kapatid? Why don't we worship Him? Hallelujah! So Joseph, mga kapatid, chose to forgive his brothers. This demonstrates the faithful responses to his trials, and also it produced, mga kapatid, grace and restoration in leadership, in relationship. Ano ba ang makukuha natin, mga kapatid, sa sitwasyon ni Joseph?
nakukuha natin mga kapatid that trials are not just obstacles. They are opportunities to trust God. Grow in character and demonstrate His power, mga kapatid, and faithfulness in our lives. Dahil kung wala tayo mga napapagdaanan na obstacles, mga kapatid, we cannot say we trust God. No? We cannot say we have faith kung wala kang pinapagdaanan, mga kapatid. Joseph's calmness, integrity, and trust through every test show us what it means to truly rely on God, no matter the circumstances. And ang kahinahunan, mga kapatid, at integridad, ang pagtitiwala ni Jose, mga kapatid, sa Panginoon sa bawat pagsubok sa kanyang buhay, ito'y nagpapakita, mga kapatid, na tunay na ang Diyos lang ang kanyang pag-asa. Amen. So if God was able to do His best for Joseph, He can also do for you and for me. Pero ang gagawin lang natin, mga kapatid, our job is to take care of the possible. Kung kaya mong gawin, that's possible for you. Amen? But if it is impossible for us, mga kapatid, trust God because He is the impossible, mga kapatid. There's nothing difficult with God, mga kapatid. So we can trust Him with the impossible that we cannot do it ourselves, mga kapatid. Pero kung minsan nandoon, mga kapatid, na nag-aalala tayo, we keep worrying, mga kapatid. Nagwo-worry ka sa mga anak mo tulad ng nanay ko, mga kapatid. Hindi pa nga dumarating yung, hindi pa nga nangyari yung sitwasyon, mga kapatid. Alala na siya. Sinong ganon sa atin? No? Wala pa ngang nangyari, pero nag-aalala na siya, mga kapatid. Very advanced. Ini-imagine na niya, mga kapatid, kung ano ang mangyayari. Pero, mga kapatid, our concern for the future cares and problems will only bring us pain and sorrow. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Amen? The Lord has told us not to worry about troubles of tomorrow. Huwag mong, mga kapatid, huwag mong problemahin yung wala pa. Dahil hindi mo alam ang bukas. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own thing, mga kapatid. Huwag mong hiramin yung bukas, mga kapatid, at problemahin mo. Amen. Sufficient for the day is its own trouble. Alam niyo ba, mga kapatid, that worry is a total waste of time? Amen? Bakit? Dahil it doesn't change anything pag mag-worry ka. It doesn't help you solve your problem. At mas lalo pa, mga kapatid, madagdagan ang problema mo. Totoo? Amen. Di ba, pag na-problema ka, mga kapatid, nag-alala ka na. Hindi ka na makatulog. Biglang tumaas ang blood pressure, mga kapatid. Tama, hindi? Kung hindi man tumaas ang blood pressure, mga kapatid, bumaba din ang hemoglobin. So ang bagsak, magkasakit. Lalong nadagdagan ang problema, mga kapatid. Amen. So all it does, mga kapatid, pag nagwo-worry tayo is, hindi lang yun, mga kapatid, na magkasakit ka, pero it pollutes your mind. Kung ano-ano na yung mga iniisip mo, mga kapatid, mga negative thinking because of your worry. No? Yung anak mo, hindi lang siya nag-message sa'yo, ano kayang nangyari sa anak ko? Ala, baka naman kung ano na nangyari sa kanya, nagwa-worry ka na, mga kapatid. No? Instead, we have to entrust them to God, mga kapatid. So don't let the devil steal your joy by worrying, mga kapatid. Yun pala, pag nag-alala pala tayo, if we are worried, mga kapatid, ibig sabihin we are giving way to the devil, mga kapatid. Mawala na ang ating kagalakan. Mawala na ang peace of mind natin, mga kapatid. So worrying can divide our focus. It gives the devil the opportunity to inject false thoughts in our mind. False thoughts to false actions, mga kapatid. Siyempre, kung meron ka ng maling pag-iisip, masama ng pag-iisip mo, mga kapatid, lalabas at lalabas yan sa ating mga kilos. Praise God. We may not know what the future holds, but we can trust the one who holds the future. Hallelujah! 1
Peter chapter 5 verses 6 to 7, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. Bakit pa natin alalahanin, mga kapatid? Sinabihan tayo ng Panginoon, sige, ibigay mo lahat sa akin ang iyong pinag-aalala, dahil I care for you. At sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28-19, come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Sa Tagalog, mga kapatid, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Amen. Thank you, Lord. Do you believe, mga kapatid, that the Word of God is true? So paniwalaan natin, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon. Dahil, mga kapatid, His words are true. Lagi nga nating inaawit, mga kapatid, promises, standing on God's promises, mga kapatid. Amen. So in Him we have the confidence. He won't fail. His word won't fail. His word cannot fail us, mga kapatid, because He is faithful, mga kapatid. He is a faithful God that never fails us. He is with me and He is with you, mga kapatid. Hebrews 13 verses 5 to 6, sabi niya, for He hath said, I will never leave thee nor forsake thee, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what men shall do unto me. Kung ang Diyos ang ating tulong, mga kapatid, hallelujah, hindi na tayo matatakot kung ano pa ang mangyayari sa atin, dahil ipinagkatiwala na natin sa Diyos ang ating buhay, mga kapatid. And because of who the Lord is, mga kapatid, we should expect tremendous things to happen in our lives as we look to Him. Kaya sabi nga niya sa Psalms 121 verses 1 to 8, I will lift up my eyes to the hills, hindi sa baba, mga kapatid, dahil ang nakikita lang natin sa baba sa ating paligid, mga kapatid, mga kasamaan, mga kapatid, mga dumi ang nakikita natin. But if we will look up to the hills, mga kapatid, from whence comes my help? My help comes from the Lord, mga kapatid, who made the heaven and the earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber, mga kapatid. Hindi natutulog ang Diyos. Binabantayan niya tayo, mga kapatid, 24/7. Behold, He who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. Hallelujah! Thank you, Jesus. Kaya, mga kapatid, kung meron tayong mga pinapagdaanan na mabibigat, mga kapatid, don't look around you. Look on Jesus. Look up unto the hills, dahil ang Diyos, mga kapatid, ang siyang makakatulong sa atin. The Lord shall preserve your going out, mga kapatid. Lalabas ka na lang, sasamahan ka pa ng Panginoon, i-preserve ka ng Panginoon. Pagbalik mo, mga kapatid, buong-buo ka pa rin, because God has preserved you, mga kapatid. At hindi lamang ngayon, mga kapatid, from this time forth and even forevermore. Ibig sabihin, walang hanggan, mga kapatid, ang pag-preserve ng Diyos sa atin. He is keeping us. He is sustaining us, mga kapatid. His grace is sufficient day after day, mga kapatid, sa ating buhay. Hallelujah! Jesus spoke 7 simple words, mga kapatid, that have the potential to change your life. They will bring us into line with His plans and purposes for us. Pero bago yan, mga kapatid, let's read Deuteronomy 30, verses 19 to 20. Ay sabi ni Moses, mga kapatid, sa mga Israelites, I call heaven and earth as witnesses today. Bible reading lang natin ito siya, mga kapatid, I think yesterday. Against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore,
choose life, that both you and your descendants may live, that you may love the Lord your God, that you may obey his voice, and that you may cling to him, for he is your life and length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Mga kapatid, God offers us choices. He's telling us, choose this day. You wanna choose life or death? This is a question sa ating lahat, mga kapatid. Do we want to choose blessings or curses? Heaven or hell? Nakita niyo ba, mga kapatid, na walang pangatlong pagpilian? Dalawa-dalawa lang, mga kapatid. Life or death? Blessings or curses? Heaven or hell? He says, you choose. God allows us, mga kapatid, to use our freedom of choice. Si Joshua, mga kapatid, one of the Bible characters, sa Joshua 24 verse 15, and it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Maalala ko, mga kapatid, I was given a chance to choose. I think I've already testified dito, mga kapatid. Dahil bago pa man ako pumunta dito, mga kapatid, nag-abroad, marami akong mga ambitions. Marami akong mga pangarap, mga kapatid. Mga pangarap na mga material na bagay. Mga pangarap, mga kapatid, magkaroon ng magandang buhay ang aking family. Karoon ng bahay, sariling bahay, mga kapatid. All those things, mga kapatid. Worldly, mga kapatid, na mga pangarap. Pero, mga kapatid, when the time came that I have to choose, nangusap ang Panginoon sa akin through our pastor and his wife. Binigyan nila ako, mga kapatid. Hindi silang pumili sa akin. Ako ang pumili sa tulong ng Panginoon. So, dahil ang Singapore, mga kapatid, I just want it as my stepping stone. Pupunta sa ibang bansa, mga kapatid, to have a greener pasture as the world believes. Pero salamat sa Diyos. Dahil pinagtimbang-timbang ko through their advices, mga kapatid. At dito ko nakita ang kamay ng Panginoon. At nanatili ako dito sa Singapore. Salamat for the desire na binigay ng Panginoon sa akin to have covenant with the land. Kaya importante, mga kapatid, na may covenant tayo kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Kinakailangan, mga kapatid, para sa akin, we don't have to have plan A, plan B, mga kapatid. But let the plan of God ang siyang manatili sa ating buhay, mga kapatid. And those time, mga kapatid, yung time na iyon, that I have to decide, mga kapatid, which to choose. I choose to stay. And those things, mga kapatid, hindi ko man nakamtan lahat yung mga pinangarap ko noon. Wala pa ako sa Panginoon. But thank God, I have a shelter over my head. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. At ang pinakamaganda, mga kapatid, masasabi ko rin tulad ng sabi ni Joshua, choose this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Salamat sa Diyos, mga kapatid, that I decided, I chose, mga kapatid, to be where God wants me to be. And I thank God that all my family members are already baptized in Jesus' name. Kaya I could say, as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi mababayaran ng pera, mga kapatid. Hindi may pagpapalit ng anumang kayamanan, mga kapatid, ang kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay. Because at the end of the day, mga kapatid, hindi mo madadala kahit anumang kayamanan meron ka. Maiiwan ang mga yan, mga kapatid. Pero ang importante, ang pamilya mo na madala mo sa kaharian ng Diyos. Hallelujah!
Thank you, Jesus. So Joshua, mga kapatid, he chose God, blessings and life. At meron pa, mga kapatid, ang rich young ruler. Alam natin ang kwento nito, mga kapatid. Alam natin na mas pinili niya, mga kapatid, ang kayamanan niya kaysa susunod sa Panginoon. Marami pang iba, mga kapatid. So in this and thousands of others choices, the Bible gives us wisdom to make right choices, but God does not force us, mga kapatid. Kaya ang mga leaders natin, mga kapatid, grabe ang concern nila sa atin. They care for us so much, mga kapatid. Hallelujah, hindi man nila dapat problemahin ang problema natin, mga kapatid, but because they care for us. Kaya binibigyan nila tayo ng advice, but they don't want us, mga kapatid, na sila ang mag-decide para sa atin. Nasa atin ang pagpili, mga kapatid. But if you acknowledge that your leaders, mga kapatid, is God-given authority over you, I encourage you to please listen to them, mga kapatid. Dahil ang Diyos ang naglagay sa kanila over your life, mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Sa Luke 22 verses 42, mga kapatid, Jesus said, this is the 7 words, mga kapatid, that changed my life and could change your life today. Sabi ni Jesus, Father, if it's your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. This is the 7 words, mga kapatid. These words, if sincerely said to God, daily, mga kapatid, choice by choice, this can change your life. This can transform your life, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kahapon, mga kapatid, ewan ko, may napag-usapan kami, Sister Nance, tungkol sa mga nanay na ganito, may isa tayong kapatiran na pumanaw lang ang kanyang nanay, mga kapatid, and napag-usapan namin, hindi masyado close. So sabi ko rin, ako rin, hindi ako masyado close sa nanay ko, pero salamat sa Diyos, kasi okay naman ang relasyon namin. So nabanggit ni Sister Nance, pero pinili mong maglingkod sa Panginoon. Eh, tignan mo, yung mga inaasam-asam mo noon, napasa iyo. So hindi pala natin kailangan, mga kapatid, aalis sa lugar na kung saan tayo dinala ng Panginoon. All we have to do is to trust Him. Choose His plan for our life, mga kapatid. Choose His purpose in our life, mga kapatid. Because all these things that you need, mga kapatid, God will add it unto you. Amen. Pakalakpakan natin ang Panginoon. Praise God. But sometimes, mga kapatid, meron tayong pag-aalangan na maaari sabihin natin, Lord, pagsabihin ko ito, not my will, but thy will be done, Lord. Paano kung ipadala mo ako sa lugar na ganito? Na? Sa mga PI students natin, mga kapatid, paano pag ipadala kayo sa Afghanistan, padala kayo sa Africa, mga kapatid? So, Lord, not my will, but yours be done, Lord. So, paano yun? Okay. Alam ng Diyos, mga kapatid. He knows it. Amen. Just remember these words that would change your life. Think about it, mga kapatid. What could be safer than be in the will of God? Alin ang pinaka-mas-safe, mga kapatid? Ang sa sarili mong kalooban? Ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Shall we stand? Hallelujah. What could be fulfilling, mga kapatid, than to be exactly in the center of His will? Mga kapatid, the Lord desires His best for you. Hinahangad palagi ng Panginoon na ang best na galing sa Kanya, mga kapatid, ay yun ang mapasa atin. That's His desire, mga kapatid. At sa aming mga kaibigan,
mga bisita, God desires His best for you. Nais kayo ng Panginoon na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ang Diyos na hindi nang iiwan. Ang Diyos na mapagmahal. Ang Diyos na totoo sa Kanyang mga pangako. Yan ang Diyos na tumatawag sa inyo. Just give Him the time. Just say yes to Him. And God will bless your life. He desires to give you salvation. Salvation that is free. Salvation that gives you the true love, joy, peace, hope, comfort, guidance. He is asking you today to come and receive His offer. He really desires to give His best for you. Sa atin lahat, mga kapatid, yan ang nais ng Diyos. His best for you. His best for me. Shall we clap our hands to the Lord? Pastor, I'm done. Praise God, praise God. Salamat sa napaka-timely at napakagandang mensahe mga